Magandang araw sa inyong lahat. Ako ngayon ay mag-uulat at pagtutuunan natin ng pansin ang El Filibusterismo Kabanata 36 ng pinamagatang Ang Kagipitan ni Benzay. At ngayon ay dadako naman tayo sa mga nilalaman. Ang una ay ang buod ng kabanata, mga tauhang nabanggit sa kabanata, mga aral, implikasyon, talasalitaan at ang huli naman ay ang pagsusulit. Mga talasalitaan, tulisan, na ang ibig sabihin ay bandido o mga rebelde. Sila ang mga taong lumagabag sa batas at sila yung mga gumagawa ng mga nananakaw at mga nananakita. Gulok, itak na karaniwang ginagamit para sa pagputol ng mga puno o malalaking halaman. Ito ang sandata ng mga Pilipino noon. Ginagamit ito ng mga tulisan. Ito ay mahaba at ang tsura niya ay parang itak. Kagaya nito. Pulbura, isang uri ng materyales na ginagamit para sa mga pampasabog. Ito ay isang sangkap na ginagamit sa paggawa ng mga pampasabog. Inaya, na ang ibig sabihin ay iniimbita. Kumbento, lugar kung saan naninirahan ang mga praile o mga pari. Ito rin ay tinatawag na simbahan. Ngayon naman ay dadako na tayo sa mga tauhan na banggit sa kabanata. Ano bang malaman kung sino-sino nga ba sila? Sino-sino nga ba sila? Halina't ating alamin. Benzay, isang mamahayag na maabilidad sa pagsusulat. Gumawa siya ng mga kwento na mas tumatampok sa mga otoridad at simbahan habang pinahina ang imahe ng mga tunay na biktima. Siya ay isang mamahayag na hindi patas at may mataas na tingin sa kanyang sarili. Siya ay sumusulat ng mga pahayag na hindi naman totoo ang nangyari. Gumagawa lamang siya ng mga kwento at walang sapat na ebidensya o impormasyon. Padre Salvi, sinasabing hinimatay gawa umano ng malaking dalamhati ng mabait na Fransiskano. Siya ang dating kura ng San Diego. Don Custodio, binigyan ng pagpapahalaga ni Benzay para sa kanyang katalinuhan. Matanglawin, ang karakter na nag-imbita sa mga tulisan para sumalakay sa kumbento at mga bahay ng mayayaman. Padre Irene, isa pang tauhan na ginawang bayani sa pahayag na ginawa ni Benzay. General, nagpatupad ng pagbabawal na banggitin ang pangyayari sa kaguluhan sa bahay ni Kapitan Tiago sa mga pahayagan, ngunit ginawang bayani sa pahayag na ginawa ni Benzay. Simon, kaibigan daw ng Kapitan General na iniugnay bilang lider ng mga tulisan. At siya rin si Crisostomo Ibarra na nagbalat kayo. At bago ako magpapatuloy sa aking talakayan, ay may inihanda akong gawain na para sa inyo. Suriin ang mga larawan at alamin kung ano ang impormasyon na gustong ipahiwatig nito. Kung ang sagot mo ay maling impormasyon, ikaw ay tama. Ngayon ay dadako na tayo sa buod ng kabanata. Matapos ang mga kaguluhan sa bahay ni Kapitan Tiago, pumunta si Benzay sa kanyang bahay upang magsulat ng artikulo. Binago niya ang katotohanan at ginawang bayani ang general at si Padre Irene. Samantalang ipinagbunyi ang katalinuhan ni Don Custodio at kung paano hinimatay si Padre Salvi, gawa umano ng malaking dalamhati ng mabait na Fransiskano. Nahimatay si Padre Salvi sapagkat hindi raw nagbunga ng mabuti ang kanyang pagpayo sa mga Indio, bagkus ang mga Indio ay naging napanakit at gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Agad namang isinulat ni Benzay ang mga pangyayari at tila binago niya
ang mga pangyayari at gumawa ng kanyang sariling version. Ngunit hindi tinanggap ng pahayagan ang kanyang isinulat dahil ipinagbawal ng Kapitan General na banggitin ang mga pangyayari. Balita rin na may tulisan ang pumasok sa bahay pahingaan ng mga praile at nagnakaw ng halos 2,000 piso. Sugatan ang isang praile at 2 niyang utusan. Ipinagbawal ng General ang paglathala ni Benzab sa mga pangyayari dahil para sa kanya, isa itong malaking kahihiyan. Mas mabuti na daw na malaman ng mga mangbabasa ang tunay na nangyari at hindi na magsinungaling pa. Ngayon, si Benzab ay nakatanggap ng chismis na may kuna raw na sugatan sa baybayin ng Pasig. Kaya puntahan niya ito at inalam ang mga pangyayari. Naisip ni Benzab na gawing bayani ang isang kura na nagtanggol sa kanila gamit ang silya laban sa tulisan. Dumating siya sa Pasig at natagpuan si Padre Camora na may sugat sa kamay at pasa sa ulo. Ayon sa pari, 3 ang magnanakaw at may dala silang bulok, habang 50 piso ang tangay. Ang mga nakalap na impormasyon ni Benzab ay hindi tugma sa kanyang mga nalaman. Hindi 70 tulisan kundi 3 tulisan lamang at hindi sila sumalakay kundi sila ay nagnakaw ng 50 piso lamang. Ang padreng natagpuan sa baybayin ng Pasig na nabalitaan ni Benzab na sugatan ay si Padre Camora. Siya ay hindi nasugatan dahil sa mga tulisan, kundi nasugatan siya dahil nadala siya sa batuhan dahil nga siya ay sumisilip sa mga babaeng naliligo. Hindi rin naniwala si Benzab sa salaysay ni Padre Camora. Ginawa niya ang lahat para palakihin ang kwento tungkol sa tulisan. Sa isa pang balita, may isa sa mga tulisan na nahuli. Inamin nito na inaya sila ni Matanglawin para sumalakay sa kumbento at mga bahay ng mayayaman. Ayaw maniwala ni Benzab dahil akala niya na malaking balita na ito at tila pinapalaki niya ang mga bagay-bagay o ang mga problema. Iniugnay pa ang Kastilang si Simon na kaibigan daw ng Kapitan General bilang leader ng grupo. Maraming bala at pulbura ang natagpuan sa bahay ni Simon at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanya. Ngayon ay dadako na tayo sa implikasyon. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kawalang katarungan at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang paggawa-gawa ni Benzab ng mga kwento ay maihahatulag sa mga marikasingin sa ating tutunan. Kagaya na nangyari sa Balata, ang mga maling impormasyon ay mabilis na kumakalat, lalong-lalo na ngayon sa pamamagitan ng social media. Ipinapakita din dito ang korupsyon sa lipunan, kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay ginagamit ang kanilang impluwensya upang takpan ang kanilang mga pagkakamali. Mga aral. May mga kwento at bali-balitang ginagawa at sinalalala lamang ang mga mananasibing istorya. May mga taong napapahamak at naniniwala kaya kailangan ay maging matag-matag. Dapat tayong maging mapanuri sa ating mga pinagkukunan ng impormasyon at huwag basta-basta maniwala sa lahat ng nababasa o naririnig natin. Ikaw, anong mga aral ang iyong nakuha mula sa ating talakayan? At ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang iyong natutunan sa ating talakayan. Pagsusulit. Tinanggap ng General ang isinulat ni Benzab. A. Tama, B. Mali, C. Tama o mali. Balita rin na may tulisan na pumasok sa bahay pahingaan ng mga praile at nagnakaw ng halos puwang. A. 200, B. 2,000, C. 20,000. Sino ang natagpuan ni Benzab na
May sugat sa kamay at pasa sa ulo. A. Padre Camora, B. Padre Salvi, C. Don Custodio. Sino ang hindi naniwala sa salaysay ni Padre Camora? A. Padre Camora, B. Benzay, C. Don Custodio. Ang sumusunod ay mga tauhang nabanggit sa Kabanata 36 maliban sa isa. A. Matanglawin, B. Don Custodio, C. Doña Victorina.